on Proverbs 8 verse 13. Praise the Lord. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Yes. Napaka-importante itong fear of the Lord. Itong takot sa Panginoong Diyos ay napakahalaga po nito. Takot sa Diyos in the sense that we reverend God, that we respect God, that we stand in awe of Him. Yung bang tumatayo tayo sa Kanya na merong takot, merong panginginig, merong pag-iingat, merong mataas na respeto sa ating buhay na Diyos. So, paano natin po ito mapakita, paano po natin ito ma-prove na talagang meron tayong takot sa Diyos, meron tayong respeto sa Diyos. Sinabi dito, the fear of the Lord is to hate evil. Yun ang pinaka-una. Bakit kailangan natin i-hate ang evil? Because the Lord hates it. Dahil ito'y kinakapuutan ng Diyos. So kinakailangan we have to agree with Him. We have to join Him. We have to abide in Him. We have to stand with Him. We have to walk with Him. Praise the Lord. Yan yung nangyari kay Enoch. Enoch walked with God. And he was not found because God took him. And there is a testimony about his life that God was well pleased of him. Bakit? Dahil he agreed always with God. Pag God hates evil, so ikaw na nagre-respeto at may takot sa Kanya, sundan mo siya. Gawin mo ang Kanyang gusto, ang Kanyang minimithi o yung Kanyang layunin. Talagang kinapuputan ng Diyos ang masama. Bakit? It destroys His creatures. It destroys the goodness of God na ginawa niya sa tao, ginawa niya sa mga anghel, ginawa niya kahit paman sa Kanyang mga anak. Alam niya yung evil na yan, yun yung magsisira. At ayaw niyang masira tayo. Then second, pride. Ito yung matatawag natin na nag-udyok kay Lucifer. Wala siyang takot sa Diyos. Sa kanyang pagmamataas, alam na niya na it is a so-called abomination, it is hateful, it is not proper to show before the presence of God na magmamayabang ka sa Kanyang presensya. Tapos, mamaliitin mo ang Diyos, aapakan mo ang Diyos, ididethrone mo ang Diyos, tapos ang sarili mo na ang ilalagay mo in His place. Aba, hindi basta-basta yun. Unang-una, you disrespect God. Ikalawa, you are trying to put God under your foot. Nilalagay mo na siya ilalim sa iyong paa. Nalimutan mo na. Kung wala siya, hindi ka nagawa. Nalimutan mo na. Kung hindi dahil sa Kanya, you don't have any glory. You don't have anything. O so saan na yung respect mo sa Diyos? Kaya sa buhay natin, huwag tayong lumakad sa pride na yan. Praise the Lord. Kailangan ibigay natin lahat ng glory sa Kanya, sa Diyos. Ibigay natin ang kapurihan lahat sa Diyos. Ibigay natin lahat ang kaluwalhatian sa Diyos. Never rob it. Huwag mong nakawin. It might bring you
to sure destruction as what happened in heaven. And arrogancy. Alam mo yung arrogant? Pag sinabing arrogant, ito yung pagmamayabang, ito yung pagmamataas, ito yung tinatawag na ayaw magpakumbaba, ayaw mag-submit sa Diyos, ayaw. And the evil way. Dito sa sanglibutang ito, nahahayag ang dalawang bagay. Kaya nga sinabi diyan, I set before you two things. Two things, evil and good, right and wrong, life and death, blessing and cursed. So alam na natin yung evil, it will result as also evil. So you have to hate. Kaputan mo yan. I-reject mo yan. I-avoid mo yan. I-resist mo yan. And the froward mouth. Alam mo yung froward mouth? Alam niyo yung sabi ni Moses na let us go forward and possess the land of promise. Tapos may mga tao doon na froward mouth. Ano nangyari sa mga tao na merong froward mouth? Yung laging oppose ng oppose, yung laging contrary ng contrary. Ang direction ni Moses is to possess the land of promise. Ang direction naman nila, let us go back to Egypt. Yung nagsalita si Joshua and Caleb na once again, let's go and possess the land which the Lord did promise us. Yun namang mga 10 spies, froward mouth yun. We cannot stand before their presence. We are just like a locust. We are bred like prey. We become prey, even our children. So pag sinabing froward, always speaking contrary to the so-called direction of a leader which God is using, contrary to the sound doctrine, contrary to the right way. Yung bang lagi ka ng kontra, huwag nating gawin yan. Tingnan natin yung mga tao na nagsasalita na frowardly. Wala. Patay sila. Nilibing sila ng buhay. Ang iba naman, murmur, complain ng complain. Ito yung mga kontra ng kontra. Huwag nating gawin yan. Lalot na sa leading ng Diyos sa buhay natin, which is from the Word of God, which is revelations. Ano pa yung mga direksyon ng Diyos sa buhay natin, instruction ng Diyos. Do not ever go against it. Do I hate? Yan ang dapat nating kaputan. Basahin pa natin Proverbs 16 verse 6. Praise the Lord. By mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Ayan. By mercy and truth, iniquity is purged. Ano itong mercy? Mercy meaning to say, God didn't judge you, judge me, judge us out of our sinfulness, out of our iniquities, out of our unrighteousness, out of our worldliness, out of our lahat-lahat na ng mga matatawag nating natural na kasamaan at kasalanan. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. So, by the mercy of God, pinigilan niya yung kanyang paghatol sa atin. Nagbigay siya ng tinatawag na chance. Nagbigay siya sa atin ng length of time na isuspend niya muna yung kanyang judgment against us. Tapos binigay niya sa atin ang katotohanan na ito ang katotohanan. If you remain a sinner, you will die in the second death. If you will not believe me, you will also perish. So yun ang katotohanan ng Diyos.
All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. So therefore, humble, acknowledge your sin, repent, and turn away from wicked ways. Come unto me. I will show you the way that you must go. So diyan ang katotohanan. So yung mercy ng Diyos, nagbigay sa atin ng pagkakataon to repent. Yung katotohanan ng Diyos, nagbibigay sa atin ng exact information, what is right and what is wrong, what is good and what is evil, what is way leading to death and leading to life. So, by the mercy of God and by His truth, yung iniquity natin shall be purged. But, we need something to do. Praise the Lord. Meron tayong dapat gagawin. Ito na, by the fear of the Lord. Ito yung pinaka-effective na matatawag nating magiging success ang paglinis ng ating kasalanan at magiging successful kahit paman ang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. Kailangan mo ng fear of the Lord. Kasi kahit nandiyan pa yung mercy, nandiyan pa yung truth, wala kang takot sa Diyos, useless. Hindi ka mag-repent, hindi ka magtuwid, hindi ka magpakorek, hindi ka, wala, useless yan. Kahit pa ano pang mercy ng Diyos, ano pang katotohanan ng Diyos, pag hindi ka marunong na matakot sa Diyos, at dahil dyan, hindi ka talaga maghiwalay sa iyong kasamaan. Kaya nga sabi dyan, kahit anong reliyon ka pa, kahit anong organisasyon ka pa, kung hindi ka maghinto sa paggawa ng kasalanan mo, wala pa ring saysay ang lahat sa mundong ito. Impyerno ka pa rin. Second death ka pa rin papunta. So napaka-importante yung mercy ng Diyos tsaka yung truth ng Diyos. Pero kailangan we have something to do in order to make it successful, that will prosper. Fear the Lord. Praise the Lord. Depart from evil. Basahin pa natin Psalms 97 verse 10. Praise the Lord. Ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of His saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Yan. Napaka-importante ito. Yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos. Kaya nga ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao sa mundong ito, He provoked people of the world to love Him. Kaya nga sinabi diyan, we love Him because He first loved us. Why He loved us? Because He provoked us to love Him. Pag sinabing provoke, pinapainit ka. Pag sinabing provoke, kinigising ka. Pag sinabing provoke, hinahamon ka. Hindi sa kasamaan, hindi sa ikakapahamak, kundi para sa ikaliligtas mo, para sa ikabubuti mo, para sa ikaayos ng buhay mo. Kaya, kailangan nating umibig sa Diyos. Hindi pwedeng hindi tayo iibig sa Diyos. Praise the Lord. Si Lucifer, tanda na hindi siya umibig sa Diyos. Wala siyang love sa Diyos. O tingnan mo anong nangyari sa kanya. Wala siyang pag-ibig sa Diyos. Anong nangyari? Gumawa siya ng hakbang na masama laban sa Diyos. Hindi naman pwede yun. Sige. Ipakita mo na iniibig mo yung asawa mo, yung husband mo. Paano mo ma-prove yan? Huwag mo silang gawa ng masama. Sa tago man o sa personal man na nandiyan ka sa harapan nila. Sa Diyos, paano natin yan ma-prove na umibig tayo sa ating Panginoong Diyos? Huwag nating i-welcome yung kinapupuutan ng Diyos. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Yung evil na yan. That represents the devil. His enemy, his opponent.
He preserveth the souls of His saints. Pag umibig ka sa Diyos, then you hate evil, then you will be preserved. Look at the 2/3 of angels. Dahil they stand in loving God. Inibig talaga nila ang Diyos. Hindi sila sumama. Inibig talaga nila ang Diyos. Ayaw nilang lumaban sa Diyos. Umibig talaga sila sa Diyos. Ayaw nilang sumapi sa mga sumisira sa Diyos. So anong nangyari ngayon sa kanila? He preserved, sabi dito, the souls of His saints. They were preserved. And they are preserved until now. Praise the Lord. They enjoy the atmosphere to be in the kingdom of God, eternal glory, eternal riches. They are being preserved. They are not being removed or taken from such privileges. He delivered them out of the hand of the wicked. Ibig sabihin yan, God will take care of you. Ipalagay na lang natin, Satan is greater than us because he is an angel being made by God. And we are human being and lower than him. Pag umibig tayo sa ating Panginoong Diyos, God will defend us. God will deliver us from the hand of the wicked. He will fight for us. Praise the Lord. Wala namang ibang araw-araw sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung kaaway. Sige raw, huwag tayong proteksyonan ng Diyos. Meron ba tayong kakayahan? Meron ba tayong magagawa, sanggain ang kasamaan na pwedeng gawin ni Satanas sa buhay natin? Pero kung umibig ka sa Diyos and you hate evil, then, pag ma-prove natin yan sa Kanya everyday sa buhay natin, yung unseen enemies natin, ang mga fallen angels na yan, led by Satan or the devil or Lucifer, the real the real destroyer, the real killer, the real robber sa buhay natin. Kung hindi tayo bigyan ng protection ng Diyos, can we stand? No. Kaya, kung umibig tayo at ibigin natin at iniibig natin ang Diyos, kasama na yan yung Kanyang pag-preserve sa atin from the hand of the enemies. Praise the Lord. Kaya napaka-importante po yan. Let us love the Lord. Let us prove it every day. Let us prove it moment by moment sa buhay po natin. So anong gagawin natin ng mga hakbang para ma-prove natin araw-araw, moment by moment, that we really love God, na iniibig talaga natin ang Diyos, na hini-hate talaga natin yung evil. So ano ang mga bagay sa buhay natin na matatawag nating vulnerable sa paggawa ng masama o sa pagkahulog sa temptasyon, sa paggawa ng kasalanan? Yun ang ating dapat ingatan. Yun ang dapat nating bantayan. Para bang magbiyahe ka sa road, driver ka. Lalo't ng Pilipinas, hindi katulad sa ibang bansa na napakalawak ng kanilang area. Pag gumawa sila ng karsada, kaya nga doon ko pa naranasan sa Canada mag-drive na 425 kilometers bago liliko. Gaano kalayo yan? Ang 425 kilometers, sabihin ko sa iyo, Davao na yan to, Iligan. Straight lang yan. Ganong klaseng distansya. Dito sa Pilipinas, walang ganon. Lalo't na sa Mindanao, marami tayong mountains dito. Maraming curves. So, dahil sa maraming curbs, ang gobyerno natin, naglalagay talaga yan sila ng mga signage na merong mga signs dyan na slow down, curb ahead, slow down, zigzag road ahead, slow down, the road is slope, slow down, the road is slippery. Slow down. This is accident prone. So,
Ang ibig sabihin yan, sa buhay natin, meron tayong pag-iingat. Alam natin yung mga bagay-bagay na vulnerable tayo sa aksidente sa spiritual life natin. So ano yung dapat nating laging bantayan? Basahin natin. Psalms 101 verse 3. Praise the Lord. I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Yan. Dalo yan. Si Eva, paano siya na-entice at na-seduce at na-deceive ng dyablo? By her eyes. Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang tinitikan niya. When Eve looked at the forbidden fruit, then the fruit was so good to look upon, and it seems it's so good to taste or eat. Enticing masyado. So kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos sa buhay natin, dahil masama yan sa harapan ng Diyos, that will lead you to do iniquity. Do not set before your eyes, because surely you will eat it. Kakainin mo yan. O gagawa ka ng pinagbabawal ng Diyos na maghatid sa iyo sa pagkakasala at maghatid sa iyo sa pagkahiwalay from Him. O di, huwag tayong mag-set ng any wicked things sa mata natin. Kasi kung sa karsada pa ito, para makarating ka sa destinasyon, may mga madaming mga road restrictions or matawag na mga warnings ng mga maraming mga cautions na nilagay ang government para mag-ingat tayo. So ganoon din sa buhay natin. Ingat tayo. Praise the Lord. Bantayan mo yung mata natin o mata mo. I hate the work of them that turn aside. Meron man talagang nag-turn aside. Ano yung nag-turn aside? Talagang pinustro talaga nila. Ayaw maniwala sa Diyos, ayaw sumunod sa Diyos, ayaw magpasubmit sa Diyos, ayaw hanggang namatay sila, hanggang hinatulan sila ng Diyos, hanggang ni-remove sila ng Diyos from paradise, ni-remove sila ng Diyos from heaven, ni-remove sila ng Diyos from being saved. Laglag. Ang dami kayang naka-record sa Bible who turned aside. Huwag natin silang tularan. Huwag natin silang pakundanganan sa ating puso. Sabi dito, I work them that turn aside, it shall not cleave to me. Hindi sila pwedeng magkaroon ng impluensya sa buhay ko para tularan ko sila. Hindi sila pwede magkakaroon ng pagkakataon para hawaan nila ako. No. Meaning to say, because you love God, you doesn't want to mag-tridor ka sa Diyos, magluib ka sa Diyos. Hindi. Ayaw mong gagawin ang mga bagay na yan. Kaya, anong gagawin natin? Magpakapuno tayo sa kanyang banal na salita. Magpakapuno tayo sa kanyang mga lagda. Magpakapuno tayo sa kanyang mga statutes. Kaya, meditate natin Word of God day and night. Meditate natin ang Word of God moment by moment. Para lahat ng mga false ways sa sanglibutang ito, naka-red tag na yan. Anong red tag? Markahan na yan ng pula. Na yan ay bawal. Do not touch it. Do not handle it. Do not look at it. So yung mga false ways sa sanglibutang ito, do not attempt to touch it. Basahin natin. Psalms 119 verse 104. Praise the Lord. Through thy precepts I get understanding. Therefore, I hate every false way. Yan. Through thy precepts I get understanding. Pag sinabing
Through thy precepts, I get understanding. Pag sinabing understanding, you realize. Pag sinabing understanding, you learned. Pag sinabing understanding, it makes you to be corrected. So, dahil na-correct ka, anong gagawin mo? I hate every false way. Ayaw ko na mabiktima uli. Ayaw ko na uli mahulog sa matatawag nating hindi totoo na maghatid sa atin, sa akin, sa kaligtasan. Pag sinabing false way, hindi yan ang daan na dapat mong tahakin. Hate it. Find the true way, yung totoong daan na tinuturo ng Diyos. So anong gagawin natin ngayon? Sa pagbabasa natin ng Biblia, sa pagpakinig natin ng banal na salita ng Diyos, lahat ng kanyang kautusan na pinapagawa niya sa atin, lahat ng kanyang mga kautusan na hindi niya pinapagawa sa atin, then believe. Then abide. Then count it as true and faithful statement. Do not go against it. Do not reject it. Basahin natin. Psalms 119, verse 128. Praise the Lord. Therefore, I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. O, di ba? Lahat ng mga banal na salita ng Diyos, bilangin mo yan na to be right. Tama. Correct. This is it. This is what I like to do. This is what I want to do. Tama ito, yung precepts mo. And I hate every false way. Ano yun? Yung deception ni Satanas, yung kasinungalingan ni Satanas, yung pag-uudyok sa atin, lapastanganin natin, i-violate natin ang mga lagda ng ating Panginoong Diyos. Do not do it. You will surely commit sin, and the wages of sin is death. Wag. So anong gagawin natin? Mag-establish tayo lagi sa ating puso ng kahatulan. Para dahil nandito naman tayo sa sanglibutang ito, comprising with evil and good. No, nandito na eh. Nandito na tayo sa mundo. Ang nandito sa mundo, evil and good. So ang gusto na lang ng ating Panginoong Diyos, let us have the so-called gadget or detector na alam kung ano yung masama. Alam mo yung Coca-Cola, Pepsi, lahat ng mga manufacturer na mga pagkain. Meron yan silang magic eye kung tawagin. Pag magtapat yung product nila, meron silang camera na pag merong foreign matter doon, i-reject yan. Para hindi mahalo doon sa production nila na dapat nilang ibenta at kainin at inumin ng mga tao. Ganon din sa buhay natin. Ang mundong ito, evil and good, nandito na. So paano natin maiwasan lahat ng evil? O paano natin gawin yan? Dapat meron tayong tinatawag na detector. Meron tayong dapat na magic eye na magdi-decide na i-reject yan. Basahin natin yan. Amos 5:15. Praise the Lord. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Yan. Ano yung judgment? Siya yung magdi-decide. Ano yung camera? Ano yung magic eye? Ano yung detector? Siya yung magdi-decide. Pag nakita siyang foreign matter, ilihis niya yan. Pag wala siyang nakitang problema, ituloy niya yan doon sa production na area. So, ganun din ang puso natin. Meron tayong tinatawag na mag-establish tayo ng judgment in the gate of our heart. Siya yung magja-judge, siya yung magde-decide. So, ano ang nakaprogram sa ating puso
na magja-judge, magdi-decide. Ang nakaprogram dyan, this heart will hate evil. Any evil, he will reject. Any evil, he will reject. Iyan nakaprogram. This heart will love that which is good and acceptable in the eyes of God. So lahat ng mabuti, lahat ng acceptable sa harapan ng Diyos, yun yung kanyang tinutuloy, yun yung kanyang ina-agree, yun yung kanyang ina-absorb, yun yung kanyang ginagawa. So mag-establish tayo ng judgment in the gate. Pag sinabing gate, hindi ka pa sa loob. Nasa labas pa ang mga bagay. Establish ka ng judgment in the gate. Tingnan mo yung mga gates ng mga malls. Anong sabi ni Digong nung siya pa'y mayor na nakalusot ang bomb sa SM Mall? SM Malls, saan man dito sa aking area of responsibility as a mayor of Davao City, if you cannot guard your establishment, makapasok pa gani yung terrorist dyan, any bombs na magputok uli dyan, pasaraduhan ko lahat ng tindahan nyo sa buong Davao City. So anong ginawa ng mall? Nag-hire sila ng mga security guards na well-trained. Nag-establish sila ng security sa gate. Hindi ka makapasok pag may dala ka ng baril. Hindi ka makapasok pag may dala ka ng knife. Hindi ka makapasok. Bawal yan. Lalo't ang mga bomba. So ganun din sa buhay natin. Let us establish security sa gate ng ating puso. Praise the Lord. At ang order ng ating buhay, puso, ipoprogram ko yung security system. Any evil, do not let them in. Only good. O yun ang dapat. Yun yung ginawa ni Joseph. Lahat ng masama na kanyang nasagupa sa buhay niya, he reject. Mrs. Potiphar temptation, he reject. Yung taking revenge against his brethren, he reject. Murmuring and disputing against God because he was put into prison out of his righteousness and faithfulness. He reject all murmuring and complaining. So lahat ng mga masasama, reject. Lahat ng mabubuti, pinasok niya. Forgiving his brethren, ginawa niya. Feeding his brethren, ginawa niya. Loyal to his employer, Captain Potiphar, ginawa niya. So lahat ng mabubuti, yun ang kanyang, ganun din sa buhay natin. Praise the Lord. So let us therefore identify those wickedness and unrighteousness that we have to hate. Basahin natin what example lang ito para at least baka meron ka na-identify dito na approaching sa buhay mo, handa ka na. Sige. Proverbs 6:16 hanggang 19. Praise the Lord. These 6 things doth the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto him: a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, an heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Yan, tandaan natin ito. Para walang isa dito gagawin natin, or else God will hate you, or else God will reject you. Una, a proud look. What is a proud look? Self-esteem. Masyadong tingin mo sa sarili mo, mataas ka kaysa sa iba. Masyadong tingin mo sa sarili mo, mas makapangyarihan ka kaysa iba. So kung ganun ang laging tingin mo sa buhay mo, dina-down mo yung iba.
Binibilittle mo yung iba. You speak too much against anyone because ang tingin mo sa kanila, mababa. You despise others. You belittle others. You put down others. That is a proud look. Tingin mo sarili mo, taas ka na. Tingin mo naman sa iba, mababa. Bawal yan sa Diyos. Huwag ka magsalita ng mga pagmamayabang. Huwag ka magsalita ng anumang mga salita na nagmamataas ka na sa sarili mo. Huwag. Do not do that. Even a single word. Ano pa? A lying tongue. Gagawa ka lang ng statement ng kasinungalingan para mapahamak yung ibang tao. Gagawa ka lang ng statement na kasinungalingan para lang yung mga tao ay masira. Wag. Lying tongue. Hands that shed innocent blood. Kailan nangyayari itong pinapatay mo yung inosente? Wala namang ginawa sa iyo na masama. Inosente nga eh. Wala siyang ginawang wrong against you. Bakit pinatay mo siya? Dahil sa inggit. Because of envy. Pinatay ni Cain si Abel dahil nainggit siya. Gustong, o ano pa, yung bang naiinis ka sa isang tao. Haman, gusto niyang bitayin si Mordecai. Samantalang si Mordecai, nag-obey lang yan sa totoong Diyos. Ay ikaw, masyado kang proud sa sarili mo. Lahat na lang ng tao, madaanan mo, gusto mo nang magbow lahat. Yan yung proud look. Huwag nating gawin yan. Do not shed to the innocent blood. Praise the Lord. A heart that deviseth wicked imaginations. Huwag kang mag-devise ng masama na katha. Alam mo, lahat ito, minsan nag-root ito sa pride. Ayaw mong malamangan, so gusto mong yung ba talangka mentality? Inggit. Ayaw mong malamangan. Alam mo, ang paglilingkod natin kay Jesus, this is not contest. No, this is not a contest. This is teamwork. Praise the Lord. This is one body. Magtulungan. Mag-appreciate ang bawat isa. Ganon. Hindi kay kita mo lang yung isa na hanapan ko talaga ito ng butas ang taong ito. Gagawa ako ng paraan. Babagsak ito. Oh, tingnan mo, nag-imagine ka na ng evil. Wag. A heart that deviseth wicked imaginations. Feet that be swift running to mischief. Mabilis ka masyado magbili. Magpalit. Kung saan pa yung binibili mo kaagad yung buhay ng iba. Ang dali-dali mong magsalita, ang dali-dali mong mag-speculate to mischief sa ikasisira. Wag ganun. Rather pray for everyone. Rather strengthen for everyone. Rather bear one. Minsan kasi ang tingin mo sarili mo, malakas ka, perfect ka. Tingin mo sa iba, parang mahina, parang masama. Kung tingin mo sa sarili mo, magaling ka, ikaw yung mag-bear. Praise the Lord. Huwag yung tingin mo sa sarili mo, perfect ka na, tapos ang tingin mo sa iba, para ka nang wala ka ng concern sa kanila na matulungan. Mabilis ka masyado hakbang to mischief. Huwag nating gagawin yan. Jesus never did it. Hindi yung ginawa ng Diyos. A false witness that speaketh lies. Nagsasaksi ka pa na tinatawag na hindi totoo para lang ikasisira ng kapwa mo, para lang ikababagsak ng kapwa mo na kinainggitan mo, o para lang i-please mo yung mga tao na nag-hate sa kanya. Kunin kang false witness, mag-free witness ka rin for some promises galing sa kanila, for some privileges galing sa kanila that He promised to you. Wag.
Don't be bribed to make false witness to anyone. And soweth discord among brethren. Nako. Naghahasik ka ng pagbahagi-bahagi sa mga kapatiran. Ito na yung chismis, ito na yung speculations, ito na yung pataka ka na lang. Magbigay ng statement na hindi ka nag-ingat sa sinasabi mo na ikasisira na pala ng imahin ng iba. So anong nangyayari ngayon? Dahil sa chismis na yan, dahil sa gossip na yan, yung magkakaibigan, yung magkakapatiran, discord. Pag sinabing discord, break, mabiak, mawala na yung unity, mawala na yung harmony, mawala na yung being united. Pag sinabing discord, hiwalay talaga. So wag. Praise the Lord. So anong gawin natin? Ano yung marinig mo ng mga sumbong-sumbong dyan? Huwag ka kaagad na mag-react. Huwag ka kaagad magbigay ng official statement. Huwag. Cancel it. Hold it. And careful to check the matter. Do not be rush. Huwag ka magmamadali. Kasi iniingatan natin na hindi masira yung ating kapwa against sa kanyang kaibigan. Ang pinoproteksyonan natin dito, yung division. So, let us be responsible, every one of us, to protect our unity, to protect our itong harmony sa buhay natin. Praise the Lord. Do not be part of those who soweth discord among the brethren. Tsaka, do not speak proudly. Huwag kang magsabi na, sa lahat ng mga pastor, ako lang hindi nagkasala. Sa lahat ng mga pastor, ako ang pinakamaraming membro. Sa lahat ng mga pastor, ako ang puro ako. Huwag mong sabihin niya. Do not say so. Give the glory and the honor to God. Kung may nakikita ka man na medyo hindi pa gaanong na-improve, pray for them. Alalayan mo sila. Do not lift up yourself. Wag. Magalit ang Diyos niyan. Praise the Lord. Basahin natin. 1 Samuel 2 verse 3. Praise the Lord. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Yan. Kahit pa sinabi natin yan sa closed door. Nagsalita ka sa closed door. Oy, hindi mo ba alam? Ako lang ang pastor na pinakamagaling sa lahat. Hindi mo ba alam? Hindi nyo ba alam? Lampasan ko sila lahat. Hindi nyo ba alam? Ako pinakamaraming na-perform sa ministry, sa kasaysayan ng holy place. Kahit sinabi mo yan secretly, huwag nating gawin yan. Kahit pabulong, huwag nating gawin yan. Kahit sa isip, huwag nating gawin yan. Praise the Lord. Huwag. Never be tempted to do so. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy came out of your mouth. For the Lord is a God of knowledge. Alam niya lahat ng mga binubulong natin. Alam niya lahat ng mga kilos, conversations. And by Him, actions are weighed. Ano ibig sabihin yan? Punta ka ng palengke, bili ka ng isda. Sabihin ba ng tindira, sir, 100. Hindi, timbang yan. Bakit kailangan niyang itimbang? Para fair. Nagbayad ka, isakto yung timbang ibigay mo. Kami naman, nagbigay kami ng produkto, isakto yung tanggapin namin ng bayad. Hindi kami malugi sa negosyo. Ang Diyos, wini-weigh niya tayo. Lahat ng actions natin. Praise the Lord. So,
He is the most accurate judge na lahat ng actions natin tinitimbang ng Diyos. Mag-ingat tayo. Be careful. Binibilang lahat yan ng Diyos. Hindi yan tinatapon na hindi niya wini-weigh. Lahat actions natin wini-weigh. Kaya mag-ingat tayo. How do you treat others? How do you speak before your fellow or in the absence of your fellow? Lahat tinitimbang yan ng Diyos. What is your plan? What is your objective? What is your desire? If you have evil desire against your brethren, wini-weigh yan ng Diyos. Or yung bang desire mo is to help them? Yung desire mo ba, alalayan mo sila in spite sa lahat ng napakita sa iyo ng mga negatibo? Wini-weigh yan ng Diyos. Praise the Lord. So, kailangan wag nating kalimutan lahat ng mga examples na ginawa ng Diyos dito sa Bible. How they being influenced by the Spirit of God. Ang gusto ng Diyos sa atin yung lagi tayong magpakumbaba. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos, bahala na. Kung ikaw lagi ang nag-a-adjust, never mind. Kung ikaw lagi ang nagbe-bear, never mind. Do it. Tanda lang yan ng iyong spiritual maturity. Tanda lang yan that you are responsible of what God showed to you, to us. Ginagaya lang natin si Jesus. Yan ang gusto ng Diyos para malapit ang Diyos sa lahat. Basa. Psalms 138 verse 6. Praise the Lord. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Yan, though the Lord be high, yet hath he respect the lowly, but the proud he knoweth afar off. Tingnan mo, gaano ang Diyos nire-respect niya ang mga lowly. Pag sinabing nire-respect niya yung mga lowly, hinangaan niya. He approved. He praise. He appreciate. So therefore, he has no any against them, but favor, but blessing, but promotion para sa kanila. Pero proud, he knoweth afar off. Malayo siya. I don't need you. I don't like you. I hate you. I will reject you. Malayo ang Diyos sa mga proud. Last verse, Zechariah 8:17. Praise the Lord. And let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor, and love no false oath, for all these are things that I hate, saith the Lord. Yan. Do not imagine evil in your hearts against your neighbor. That is the so-called speculation. Huwag kang mag-imagine ng mga masasama. Di ba ang daming mga pinopost dyan ng mga lessons dyan sa FB? Yung tao, ganito ang action, tapos nag-isip yung tao, gumagawa ng masama. In reality, meron lang palang ginagawa na normal. So nag-i-evil ka na nag-iisip ka na nag-i-imagine ka ng evil against your neighbor. Ay what if, pastor, kung tama yung inisip ko, that is not your business. Your business is to help. Your business is to uphold. Your business is to pray. Your business is to bring them to God. Praise the Lord. Oh, so, ganun. Kasi pag sakayan natin yung utak natin na puro na lang evil yung ini-imagine natin against our neighbor, anong mangyayari? We hate them. Anong mangyayari? We condemn them. Anong mangyayari? We don't like them. Anong mangyayari? We speak against them. O di anong mangyayari ngayon? Alam mo si Satanas? Anong trabaho? Accuser. Do not ever involved in the business of Satan. Lahat ng mga accusers sa mundong ito, they are working for Satan. Accuser yan. Do not do that. But be a helper. Praise the Lord. Be a blessing to them. Ganon. So let none of you imagine evil in your hearts against his neighbor.
so that you will not accuse them. And love no false oath. What you have promised, do not break it before God and before the people of the world. For all these things that I hate, saith the Lord. So what God hate or hated, that you hate also. What God loved, you love also. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. He always teach us and remind us. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way and the forward mouth do I hate. Let all these things has no place in us. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.